Ito po yung part 2 ng ating Grinding the Futures webinar. So as you already know, ito pong webinar nito is more about risk management. So yung mga tinuro ko po na mga techniques on trading, like for example, yung scalping na nakita ninyo, yung nakita ninyong paggamit ng VWAP sa rotation play, and yung paggamit ng Fibonacci sa continuation play are just suggestions, no, kung paano po magte-trade gamit yung cross position. Okay? So, importante alam natin sa trading na no matter how good your tools are, okay, and no matter how good you are in trading, especially in crypto, kahit gaano kagaling ka sa technical analysis, you can still get liquidated if you don't know how to manage your risk and how to manage your trade. So ito po yung isang part nitong webinar na to na I hope pagka natapos ninyo at nai-apply ninyo sa trading, okay, makaka-develop kayo ng discipline, number one, and number two, makaka-develop na kayo ng trading system ninyo. Pwedeng gamitin nyo po yung ginagamit natin na CityPy and dagdagan nyo na lang kung ano pa yung pwede nyong idagdag. But what I want to tell you and to encourage you is to create a trading system and be disciplined, no? And of course, lagi pong i-practice. Lagi po siyang i-practice. So, ang hindi alam ng karamihan, yung mga risk management tools and trade management tools are present sa mga exchanges. Okay? Hindi lang sineshare ng exchanges na ito yung risk management, dito ginagamit yan, ito yung tamang paggamit niyan. Hindi sineshare ng exchanges yun eh. Why? Kasi gusto nila na maliquidate talaga tayo. Yan ang, yan ang goal ng mga exchanges. Pero during our course of discovering kung paano magmamanage ng risk in leverage trading, nakita natin itong mga tools na to. No? So ano po yan? Okay. So una, yung cross position which I shared with you, no, doon sa previous video natin. And pangalawa is yung hedge mode. Okay? And of course, no, with that, kailangan nating samahan ng proper margin and leverage. Okay? So paano po ba ginagamit 'yan? So unahin na muna natin ito po, no. So ito is guide lang. So pwede niyo sundin, pwede kayo mag-deviate ng konti, but wag niyo pong baliktarin. Okay? So ito po ay guide lamang, no. Papakita ko sa inyo. Proper use of leverage and margin. So granting, no, na naka-cross lagi yung position natin, okay? So every time na magte-trade po tayo, kailangan match yung margin, which is yung capital na tinataya natin, versus doon sa leverage na ginagamit natin. Kasi pagka nagkaroon ng mismatch to, dito po, no, nagkakaroon ng liquidation, and dito tayo kinakabahan as trader. So, ang advisable po is if you are trading on 10x, no, ang pwede nyo lang pong i-bet on a maximum is 10% of your capital. Okay? Pag 20x naman, it's 5%. Pag 50x, it's 2%. And pag 100x, it's 1% of your capital. Tito, ang liit naman. $1,000 lang yung capital ko, Tito. Okay? Po. So, pag $1,000 yung capital mo, and you are trading at 100x, so you can only trade 1%. Okay? So, yan po ang reality. Okay? Na madalas diyan nasusunog dahil hindi alam to. So, meaning to say, you can only trade, no, every time that you'll open a position, you can only trade 1% or $10. Okay? $10. Hindi po $100. That's 10%. Okay? So, kung gusto mong mag-trade ng $100, okay, babaan mo yung leverage mo. Gawin mong 10x lang, tapos you trade $100. Parehas lang po yan ng epekto. Okay? Okay, parehas lang po yan. Kung gumalaw yung market sa extremes niya, hindi ka pa rin maliliquidate. So, ito again, common misconception. Kasi madami po magsasabi, maririnig nyo, no, na pangmayaman lang yan. Pag ganyan, pag malaki puhunan mo, mas advantage sa iyo yan, yung ganyang strategy. Hindi po, no? Remember, especially pag bago po kayo dito, no? Kasi ang malaki o maliit na puhunan, yung big or small, ano po yan relative po yan di ba? Maaaring sa akin maliit ang $1,000.
pero sa iba, malaki ang $1,000. Okay? Maaaring sa akin, malaki ang $10,000, pero sa iba, maliit ang $10,000. Okay? Ano yung punto natin? Ano? Hindi po importante kung gaano kalaki yung capital nyo. Believe me, hindi importante yon. Ang importante po, makadevelop kayo ng discipline. Okay? Mas maganda nga po kung nagsisimula kayo, maliit lang talaga yung capital. Kasi, masusunog kayo eh. Matetempt pa nga kayo eh. Most of the traders that I know na may mga malalaking capital have become a very undisciplined trader. Naging undisciplined sila. Meron pa naman akong kapital eh. Meron pa naman ako eh. Diba? So, naging sugal. Nawala yung discipline. Okay? So, minsan, mas maganda pa nga yung maliit yung capital. So, ang gusto natin ma-develop is the discipline. Sundin muna natin to. Okay? Whether you are trading $1,000, you're trading $500, you're trading $100, follow nyo po ito. Follow nyo po itong proper use of leverage in trading. Okay? So, again, naka-cross position po tayo, ha? Okay? So, kaya ito makikita ninyo sa mga pinopost natin sa Facebook from ipit to profit. Bakit kahit naipit ng negative 200, negative 400%, buhay pa rin. Tas binabalikan, hindi naliliquidate. Dahil po dito, ito po yung sikreto natin. Okay? Okay, quiet lang kayo. Sa iba. Okay? So, next natin, hedge mode. So, alam nyo na, no, kung paano gamitin yung cross, paano gumamit ng margin. So, cross is yung isa po na risk management tool natin. Hedge mode, yung pag hedge po, is our trade management. So, every time that we enter a position, we open a position, 50-50 chance if it will go up or if it will go down. What is important is we can manage the trade, no? Na even if lalaglag yan, hindi ka maliliquidate, okay? And even if naipit ka, makakapag-trade ka pa rin. Okay? Hindi ka mai-stock. Okay? So, a lot of traders, ang nangyayari kasi, hindi nila alam tong hedge mode na to. So, let's say, nag-open ng short. Okay? So, puro short lang sila. Hindi sila nag-o-open ng long. Pa-long na yung market. Short, naipit ka pa rin sa short. So, you're losing opportunity. Okay? So, hedge mode po is the ability, sa system po ito, ng mga exchanges, the ability to open long and short position at the same time. Most of the exchanges like Binance, naka-default kasi ito sa one-way mode. Ang one-way po, pag nag-open ka ng long, okay, and if you want to open short, i-close muna yung long mo, tsaka ka mag-open na short. So, piniflip niya lang. Hindi ka pwede open na sabay. So, kailangan nyo pong i-change sa settings ninyo, okay, yung one-way mode to hedge mode. Okay po, ha? Alam ko sa BitGet, naka-hedge mode na yan. Alam ko sa BitGet. No? So, pwede nyo gamitin po yung link natin, ha? Lalagay natin dito. If you want to open an account sa BitGet, sa Bybit, sa BingX, no? Lalagay natin dito. So, sa Binance, lagay din natin yan. So, I'll also put the link kung paano nyo gagawing hedge mode. So, importante hedge mode, ha? So, ang hedge mode po, once may open kayong position, at hindi kayo naka-hedge mode, naka one-way mode kayo, hindi nyo po muna masuswitch yon. So, you have to close your position. Kailangan wala kayong naka-open na position para ma-switch nyo yung from one-way mode to hedge mode. Okay, baka magtaka kayo. Sabi dito, hindi ayaw malipat. Okay? Hindi makita yung hedge mode. So, kailangan po wala kayong naka-open na position para bago kayo mag-shift from one-way mode to hedge mode. Okay, another thing. Second, use the same margin size and leverage. Huwag nyo na pong ibahin. So, meaning, if yung inopen mo na short is $10 at 100x, pag nag-open ka ng long, okay, $10 din at 100x. Okay, the same po. The same. So, wag nyo nang ibahin yung leverage. Wag nyo na rin ibahin yung margin. Kasi para mag-counter siya. No? Mamaya, i-explain ko sa chart kung paano to ginagamit. Ano? So, ito po, this will prevent your portfolio from bleeding. Okay? Parang nilock mo na, no, yung loss mo, tapos saka mo i-manage yung trade. So, I'll show you later. Diba?
So, para hindi mo napapabayaan, kasi minsan nga, long na yung market, naka-short pa rin ikaw, naipit ka na sa short. Diba? So, inaantay mong mag-break even ka or bumalik or kumita ka sa short, na-trap ka na, you lose a lot of opportunity. So, with hedge mode, so pwede ka mag-open kasi ng mga multiple positions eh. Open ka ng long, open ka ng short, tapos open ka ulit ng long, close mo yung isang long mo, diba? Tapos, pag umakyat ulit, close mo yun na naman yung isang long mo. So, nababawi mo na ma-manage mo yung trade mo habang gumagalaw yung market. Okay? And ito po pinaka-importante as a rule, ito ina-apply ko sa akin. Do not open more than 2 longs or 2 short position at the same time. Okay? So, maximum 2 long, maximum 2 short. So, meaning to say, kapag ka po if you're using $10 at 100x, okay? So, ang long mo na maximum, dalawang $10 at 100x, at ang long mo na maximum na magkasabay, at ang short mo na maximum na magkasabay is dalawang $10 at 100x. Okay, so mag-i-even out yan, magugulat kayo, hindi kayo maliliquidate yung market. Kasi pag gumagalaw yung market, kung saan mang way siya gumalaw, yung liquidation mo, hindi gumagalaw. Hindi gumagalaw. And then, you'll manage your trade na. So, I'll teach you yan, no? On our next video.